Oh, kakauwi lang galing trabaho mga kaibigan. Sige, saksak mo na na. Ito. No. Oh, saksak mo. Ito. Nakuryente ka ha. Nakuryente ka. Oh, yan. Ganda. Ito nyo mga kaibigan, magpapasko na. O, A15 na. A15 na. Mga kaibigan, A15 ngayon. Alam nyo, yung mga nagwawaldas ng kanilang mga sahod. Nako, pag-isipan nyo pong mabuti yung binibili nyo. At wag puro lustay. Naintindihan nyo? Hindi ako sa nagmamarunong, Hindi ako sa nagpapayo sa inyo. Ang reality kasi, yung iba, kapag tanggap ng sahod, inom dito, good time dito. Okay? Yung iba naman, hindi nababayaran yung utang, kinakalimutan yung utang. Pagdating ng kinabukasan, one day millionaire ang tinatawag, di ba? Nagigets nyo yun, mga kaibigan? Araw ng sahod. Minsan naman yung iba, kanya-kanya tayo ng tawag dito ng senaryo. Yung iba naman, pagkahawak ng sahod, parang dumadaan lang sa palad nila. Napakasaklap ng buhay, no? Kaya yung iba, naiisipan nilang mag-ibang bansa. Di ba? Nagigets nyo? Hirap ng buhay talaga dito sa Pilipinas. Kaya yung iba talagang pikit mata. Labag man sa kanilang kalooban na mangibang bansa, iwan yung mga mahal nila sa buhay pero wala silang magawa. Kasi dito, mga kaibigan, kung naninilbihan ka, nangangamuhan ka, o minimum ka, kaibigan, walang mangyayari talaga sa inyo. Walang mangyayari sa mga ganong sistema. May pera ka, magkakaroon ka ng pera, tapos pagkadating ng araw ng sahod, halos walang matira sa'yo. Dahil nga, yung ang liit ng sobrang liit ng pera dito sa Pilipinas. Pera na lang kung magninegosyo ka, di ba? Pera na lang kung matalino ka. Pera na lang kung maabilidad ka sa buhay. Paano kung yung pre-go-lucky ka? Pre-go-lucky, alam mo yung ganon, yung pagkahawak ng pera, wala nang inintindi. Pero pag walang pera, ang daming naiisip, ang daming gustong gawin sa pera, pero pag nagkaroon na ng pera, wala na. Diba? Inom dito, gala rito, bili ng kung ano-ano. Minsan, nakakalimutan pa yung mga obligasyon. Kung yung minsan, mahaharang dun sa kanto, makikipag-iinuman. Pagdating sa bahay, walang ipag-intrega, hindi ma-intrega yung pera. Hindi mabigyan ng tama yung sawa. Minsan yung mga anak, kawawa, hindi rin bibigyan ng magandang pakikitungo, magandang alam mo yun, yung magandang pagmamahal. Diba? Napakasaklap Kaya araw ng A15, mga kaibigan, araw ng A15 ngayon, tandaan nyo, sahod day ngayon. Nasa sayo yan kung anong gagawin mo sa pera. Naintindihan ko naman, may mga kanya-kanya tayong senaryo. Yung iba, ulubog sa utang. Yung iba talagang hindi nagkakasya yung kinikita. Yung iba minsan, syempre, hindi naman natin kayang kumuha ng katulong. Gets nyo? Syempre, gustuin man nilang magtrabaho ng dalawa, wala silang mapagbili na ng kanilang mga anak. Ang nangyayari, pinagkakasya na lang nila kung ano yung magiging resulta o magiging resulta ng kanilang kita. Gets nyo? Napakasaklap, Kaya ngayong Pasko, ano kaya mangyayari? Di ba? Ano kaya mangyayari sa mga buhay-buhay natin? Ako, bilang isang natural na tao rin, na alam ko may mga nanonood din dito sa walang kakwenta-kwentang sinasabi ko. Ang payo ko sa inyo, mga kaibigan, dun sa mga viewers natin, magtulungan kayo mag-asawa, humanap kayo ng way
para medyo magkaroon kayo ng konting another income na tinatawag. Kasi una sa lahat, kung hindi kayo kakayod ko, hindi kayo gagawa ng paraan, walang mangyari. Kung yung iniisip nyo yung yung tipong habang natutulog kayo may babaksak na lang na swerte, walang ganun eh. Walang ganun. Walang ganung ginawa ang Diyos. Kaya nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen. O, naintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Kasi iba, minsan, dasal naman ako ng dasal eh. Pray naman ako ng pray. Binubugbog ko nga yung sarili ko. Kakadasal eh. O, ano ginagawa mo? Nakahiga lang. Higa, dadasal. Walang ganap. Kailangan gaganapan mo mga kaibigan. Nasa sa'yo naman yan kung magiging successful ka o hindi eh. Pero ang ano lang dito, ang nakakalungkot lang talaga dito. Yung real talk lang Hindi naman lahat nabibiyayaan talaga ng ng swerte. Kaya yung iba, yung mga motivation, yung mga nagmo-motivate ng mga sikat na vlogger. Pasalamat kayo araw nyo. Pasalamat kayo, pinagpala kayo. Kaya wag nyong sasayangin yung mga blessing na natatanggap nyo. Okay? Kasi hindi lahat nagkakaroon ng magandang blessing. Yung iba, lugmok sa kahirapan. Lugmok sa lahat. Kaya kayo, kapag binigyan kayo ng biyaya, mahalin nyo, yakapin nyo. Bigyan nyo ng value, malaking value. Kasi mahirap i-maintain yung yung biyaya. Mahirap i-maintain yan. Hindi mo alam, bukas wala na yan. Kukunin agad sa'yo ni Lord yan. Gets nyo? Hindi nyo alam. Kasagsagan mo, nakalimutan mo na lahat. Nakalimutan mo lahat-lahat. Kasi, kasagsagan mo eh. Kumbaga, vibes na vibes ka eh. Lakas ng lipad mo eh. Okay, pinapaunawa ako sa inyo mga kaibigan. Walang forever. Walang forever. Forever. Sabi ko, pero yun lang, mga kaibigan, alam niyo naman, 15 ngayon, syempre, araw ng sahod sa mga kaibigan natin dyan na iba't ibang senaryo, gamitin nyo, ganito, gamitin nyo sa tama yung mga sinahod nyo, gamitin nyo sa abilidad. Okay, alam ko, talagang sobrang hirap ng buhay, pero laban lang. Pinakamaganda, hindi mo pinambibili ng gamot, di ba? Mas maganda na 'yon. Swerte ka pa rin doon. Hindi ka nag-maintenance kasi yung iba pag oras ng sahod, syempre yung iba may sakit, di ba? Ikaw swerte ka, wala kang sakit. Pagpasalamat mo 'yon. Ang inisip mo yung pagkain, kuryente, tubig, di ba? Araw-araw pamasahe. Swerte ka pa rin. Hindi ka pa rin nag-maintenance o hindi ka pa rin dumadanas ng malubhang karamdaman. Okay? Alright. Isa pa. Okay. Naintindihan pala ng lahat eh. Alright. Peace out.